Good day sa lahat. Ito na naman po ipapakita at i-update natin ang ating utilitarian tricycle, ang ating sobrang gamit. Napaka importante talaga. Nakikita niyo naman gaano siya ka tindi yung paggamit natin dito. Pero dumako tayo sa main issue talaga ng tricycle natin. After nito na mapinturahan ito, ang dami niya na nagkalat na mga issue. So, dito, bagong-bagong pintura at ang very evident na mga scratches dahil ito sa natanggal natin na carrier. Pakita natin ang carrier, ayan, ang kabuuan. So, dito naman sa kabila, itong carrier ay hindi siya tumama sa dapat na kung saan talaga siya. Kasi walang tornilyo. Yun ang pinaka main na issue nito. So, lahat dito. So, yung story nga pala nito ay ipapahayag ko mamaya. Pero sa pagka-ngayon, konting diagnosis muna. So, ito yung nangyayari. Nagka-hiwalay lahat kung saan sana i-mount. Pati din dito sa hood niya. Maganda itong pagka-design kasi ito ay umiiwas sa sa tubig. So, ang ginawa ko, bumili ako ng mga maliliit na tornilyo, nilagyan ko at additional ito yung nalagay ko nitong mga ilang oras before ito kinunan ko ng video. So, hindi pa ito na nagawan ng pahigpitan, kaya nang itest ko uli ay natatanggal lang siya ng mga daliri ko. Just bare hands lang talaga. So, kailangan talaga siya na ihigpit. So, pangalawang araw, ito ay binilhan at dinalhan ko na ito ng mga tornilyo, mga nuts, at saka bolt. So, ayan, ito yung nagiging sanhi at cause. So, dito ako sa ibabaw, buti naman ay hindi siya gaano kabigat, pero mabigat talaga siya, mahigpit pa, at pre-loosened ko na ito para madali siyang ma-shoot. So, yung challenge nga pala nito ay yung fitting. Dapat mo siya na hihilahin lahat sabay-sabay. Dapat meron ka nito na mag-a-assist. So, sa isa nangyayari sa akin ay ito ako, lahat ng area at side ay talagang nagka-scratch, pati din dito sa likuran. Ito ay importante kasi itong carrier, pag hindi ito na shoot dito, medyo maluwag kasi nakakonekta yan lahat dyan. So, maganda din ang pagkagawa nito kasi yung pagka-isip ng design ay mag-a-absorb siya ng buong weight, buong taas at saka papunta dun sa likuran. At saka para na din yung mag-serve na parang hagdanan. So, ito na nga ay pinahigpitan at nilagyan ko na ng tornilyo. At hindi ko na lang intindihin itong mga scratches kasi andyan na yan. Itong nag-post again ng isa na namang panibagong problema, ito dito sa side na to. So, hindi siya makapasok dun kung ilagay mo siya dun sa taas. So, para siyang puzzle. So, ang ginawa ko, doon na lang galing sa ibaba. At ito ang pangatlo. So, hindi siya mag-fit. At ang ginawa ko dito ay iniwanan ko muna. So, meron akong na-discover na yung luma na tinanggal. At ang maganda dito ay mababa siya compared sa bago kong nabili. So, yung medyo may kalawang ang yun na palang strategy ko dito is pa-cross. So, bawat tornilyo dapat pa slanting. So, pagkatapos ko nalagyan dyan, doon naman sa kabilang slant ay ilalagay ko hanggang mabuo ko yung apat na mga butas. So, kailangan talaga siya na pag-isipan kasi yung fitting, yung crucial na part. Kapag hindi siya pumasok dito, ay possible na hindi siya papasok doon. At mahihirapan ka kasi hindi naman ito ay ang mga usual at normal na
fit. So yung mga bodybuilder ay paiba-iba. So wala kang mabibili na katulad nito, kundi i-manufacture or i-build talaga siya. So nandito na ako sa huling phase na paghihigpit at ang nalalabi ay ito na lang ang sa likuran na kung saan ay ang nabili ko na nut ay hindi talaga siya magkasya dito. So ang ginawa ko ay iiwanan ko naman lang muna ito at sa susunod na araw ay doon ko na magbili ng additional or lalagyan ko ito ng ah, proper na fitting na nut at saka both sides, meaning dun sa taas at sa dito sa ibaba ay lalagyan ko ng washer para naman ay mag-lessen yung or maka-absorb kasi yung washer ng vibration kasi palagi itong nagba-vibrate